Sa isang pribadong lugar, nagkaharap muli sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla para linawin ang sitwasyon ng kanilang relasyon. Ngunit sa halip na maayos na pag-uusap, nauwi ito sa mainit na pagtatalo. Nakatayo si Catherine sa gilid ng kwarto, nakataas ang boses at puno ng galit. Daniel, ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo? Wala na tayo. Tanggapin mo na. Si Daniel, nakaupo, tila pilit na kinakalma ang sarili, ngunit halata ang lungkot at pagkadismaya sa kanyang mukha. Kath, paano mo nasasabing tapos na? Hindi ganito kadali para sa akin. Tumalikod si Catherine, pilit na pinipigilan ang kanyang luha. Ngunit hindi niya napigil ang sumiklab muli ang galit. Hindi ito tungkol sa pagiging madali, Daniel. Ito ang tama para sa ating dalawa. Hindi na tayo masaya. Tumayo si Daniel, nilalapitan si Catherine, ngunit umatras ito, ayaw nang makinig. Catherine, mahal kita. Bakit mo ako isinusuko ng ganito kabilis? Huminga ng malalim si Catherine, pilit na nilalabanan ang emosyon. Kailan ko ba sinabi na madali ito? Daniel, ilang beses ko nang sinubukan, pero wala na. Ayoko nang magpanggap. Naglakad si Daniel palapit, ngunit nang makita ang seryosong mukha ni Catherine, tila nawala ang kanyang lakas. Ganon na lang ba? Paano ang lahat ng pinanggako natin? Lahat ng plano natin? Napailing si Catherine, tila hindi makapaniwala sa paulit-ulit na argumento ni Daniel. Ang mga plano natin. Daniel, wala nang kwenta ang mga plano kung wala na akong nararamdaman. Sa puntong iyon, pumasok si Alden Richards, na halatang nag-aalala. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Catherine, Daniel, kalmahan natin. Hindi ito ang tamang paraan para ayusin ang lahat. Ngunit si Daniel, puno ng galit, ay tumingin ng diretso kay Alden. Bakit ka nandito, Alden? Wala kang karapatan na makialam. Nanatiling kalmado si Alden, kahit ramdam ang bigat ng sitwasyon. Daniel, hindi ko gustong makialam. Gusto ko lang tulungan si Catherine. Lalong sumiklab ang galit ni Daniel. Tulungan. Hindi mo alam ang pinagdadaanan namin. Wala kang karapatang magsalita dito. Si Catherine, na halatang naiipit, ay biglang sumigaw. Tama na, Daniel, tigilan mo na ang sisihan. Hindi si Alden ang problema dito, tayo ang problema. Tumahimik si Daniel, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Catherine, hindi ko kayang tanggapin na ganito na lang magtatapos ang lahat. Si Alden, bagamat halatang nahihirapan, ay nagsalita ng mahinahon. Daniel, minsan kailangang tanggapin ang mga bagay kahit gaano kasakit. Ang mahalaga, maghilom kayo pareho. Hindi makapagsalita si Daniel, tila nilamon ang kanyang emosyon. Daniel, ito ang totoo. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy. Sana maunawaan mo. Sa puntong iyon, tumulo ang luha ni Daniel. Napaupo siya, hinahayaan ang kanyang damdaming umagos. Sana sinabi mo ng mas maaga, Catherine. Sana hindi ko na inasa na may pag-asa pa. Si Catherine, bagamat galit kanina, ay nakaramdam ng awa para kay Daniel. Daniel, mahalaga ka sa akin, pero hindi na tulad ng dati. Kailangan natin itong harapin. Tumayo si Alden, hinawakan ang balikat ni Catherine bilang suporta. Catherine, handa akong samahan ka. Pero sana, Daniel, bigyan mo rin ang sarili mo ng pagkakataong maghilam. Si Daniel, kahit puno ng sakit, ay tumanggaw ng bahagya. Sige, kung iyan ang gusto mo, Catherine. Pero tandaan mo, minahal kita ng buong buo. Tumalikod si Daniel at lumakad palayo, iniwan si Catherine at Alden sa kwarto. Si Catherine, hindi na napigilan ang kanyang luha, ngunit pinilit niyang magpakatatag. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng sugat sa puso ng bawat isa, ngunit ito rin ang naging simula ng kanilang paghilom. Minsan, ang katapusan ng isang relasyon ay hindi tungkol sa pagkakamali, kundi sa pagtanggap na kailangan ng magpatuloy.